morning po. At simulan po ang ating gawain sa araw po ito, Sunday School. Mas maganda po na sa pasimula pa lang, mag-start na tayo ng Sunday School para mahanda ang ating mga puso at ating mga isip para sa mamaya na sa worship natin mamaya. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ating pag-aralan ang about the Scripture. Ating alamin kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa ating mga personal na buhay. Hallelujah. Bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Okay? Panginoon, maraming salamat po Diyos sa umaga pong ito. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa bawat isa. Lord, dalangin po namin as we study your word today. Lord, open our hearts, open our minds, Lord God, that we may understand ang mga nais mo na iparating, ipaabot sa bawat isa sa amin sa mga salita mo, Panginoon. At naman po, Diyos, ito po'y may apply namin ang pag-araw ng pamumuhay bilang mga anak mo. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay. Ating pag-aaralan po ang Book of Psalms sa verse 1 hanggang 3. Babasahin ko po. Psalms chapter 1 verse 3. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way of the sinners, take or sit in the company of mockers. Verse 2. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Verse 3. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Hallelujah. Ulit mo, Panginoon, sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So, ito po mga kapatid, dito natin malalaman, mapag-aralan kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Na ating pang-araw-araw na pamumuhay, kailangan po talaga ang salita ng Panginoon. Na nasabi dito na blessed is the one. So when we say blessed, mapalad sa Tagalog, o ang tao ay mapalad, siya ay masaya. So masaya ang tao na hindi naglalakad sa o hindi lumalakad sa daan ng mga masasama o sa mga makasalanan or sa pag-upo o kasama ang mga mockers o mga tingnan natin sa Tagalog. Psalms 1 verse 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama o tumayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga maglilibak. Maglilibak pala yung mga so ito yung sinasabi ng Diyos na bilang mga Kristyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat ibukod natin ating mga sarili doon sa mga taong mga makasalanan o mga makamundong mga tao. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo makipag-usap sa kanila. Pero bilang mga Kristyano, dapat mayroon tayong
hiccup when it comes to sa pagsasama sa kanila sa mga gawain nila hindi maganda. Yun po yun talaga ang nais ipabati ng salita ng Diyos. So verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. So ito po yung importante salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na ang salita ng Diyos kailangan po daw ay pagbulay-bulayin natin araw man o gabi. Para napaka-importante po kasi pag binubulay natin ang mga salita ng Panginoon, para ito'y mamakat sa ating mga isipan. Diba? Ma-retain laging manatili ang mga salita ng Diyos sa ating mga isipan, para may maalala tayo palagi kahit sa ating pagpahinga, sa ating pagtulog, bago tayo matulog. Lagi natin babasahin ang mga salita ng Diyos, pagbubulay-bulayan. Kasi ang salita ng Diyos ay siya ang ilawan o siya ang ilaw sa ating mga nilalakaran. Pasok po. So, napaka-importante po talaga ang salita ng Panginoon. Dahil sa pag-meditate natin sa salita ng Diyos, mayroon po yung ginagawa o may nangyayari po sa loob natin, ating mga isipan natin. Yun po ang importansya ng salita ng Diyos. Dahil pag ito'y binubulay-bulayan natin, ang positive na impact nito ay sa ating mga sarili din. So tayo din po ang benefit sa salita ng Panginoon pag ito'y pinag-aaralan natin, pinagbubulay-bulayan natin araw at gabi. Yun nga ang pagkasabi ng salita ng Diyos dito sa verse 2. At sabi dito, pag ang salita ng Panginoon binubulay-bulayan natin araw at gabi, sabi ng verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water, and bring forth his fruit in season. His leaf shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. So, siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos na tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ng kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay o giginhawa. Sa NIV version nga po itong pagkasabi sa verse 3. So, di ba sa verse 2, that whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Ang pagkasabi sa verse 3, that person, tinutukoy doon na that person is referring sa tao na nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, ay parang isang punong kahoy na itinanim sa batisan o sa tubigan na magbubunga, at ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta. So, napaka-importante po ng salita ng Diyos na ito po'y mapag-aralan, mapagbubulay-bulayan, para ito'y mamakat nga sa ating mga isipan, dahil napaka-importante po ng salita ng Diyos sa ating
tayo. Nandun palagi ang mga salita ng Panginoon. Kaya ganun ka-importante ang mga salita ng Panginoon sa ating mga tao. Dahil wala tayong mga pagbubulay-bulayan kung wala tayong mapag-aaralan ng salita ng Panginoon. So, sana po bigyan po natin ng importansya, bigyan natin ng oras ang pagbabasa, pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Kasi nga, napaka-importante na salita ng Panginoon. Sabi nga sa Joshua 1:8 na keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yan yung pagkasabi ng salita ng Panginoon. So, napaka-importante po talaga ng salita ng Panginoon sa ating mga anak o sa ating mga anak ng Diyos. Dahil, sabi nga sa Joshua 1:8, kung gusto natin maging successful, gusto natin maging prosperous sa ating mga buhay, kailangan natin i-apply, pagbubulay-bulayan, day and night ang mga salita ng Panginoon. At di lang siya i-meditate natin, ito ay ating i-apply, isasagawa natin mga buhay upang tayo'y magsitagumpay o magiginhawa ang ating mga buhay. Tayo'y nag-meditate, nagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Hallelujah. So, ano man po ang kabisihan natin sa pang-araw-araw, ano man po ang gaano man kasuba, gaano man kabisi, o gaano man kadami ang ating mga ginagawa, naman po ay mayroon tayong oras na mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kasi ang benefit nga po niyan, sabi ng Bible, is para sa atin. Para tayong isang punong kahoy na itanim sa tubigan, malapit sa tubig, malapit sa batisan, na namumunga at ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta. Dahil puno tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. So naman po ay mayroon tayo na pag-aralan, mayroon tayo natutunan sa ating pinag-aralan sa mga po ito. At tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat Panginoon sa mga salita mo na aming napag-aralan, na kung gaano ka-importante ang mga salita mo Diyos sa aming mga buhay. Dahil ang salita mo Panginoon ay manual ng aming mga buhay. Siya ang ilaw ng aming nilalakaran Panginoon. Kaya napaka-importante po Diyos sa mga anak mo na maglaan ng oras na mapag-aralan, pagbubulay-bulayan ng mga salita mo Panginoon araw at gabi. Hallelujah. Kahit sa aming mga trabaho